Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil may bunga na yung tanim namin pinya dito sa itaas ng bundok, kaya naisipan namin magluto dito ng pizza. Dito lang din natin isinalang sa ating ginawang DIY oven. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Mataas na ang araw pagkakit namin dito sa itaas ng bundok mga kapugi dahil bumili pa tayo ng ating mga kailangan para sa ating gagawing pizza dito sa itaas ng bundok. At kanina pa dito nag-asikaso ang aking biyanan ng kanyang mga taniman at nag-aalis din siya dito ng mga mayayabong na damo dito sa paligid. Nakakuha pala siya dito ng laman ng kamuting kahoy at dadalhin niya ito pagbaba ng bundok. May mga hinog na rin itong tanim niyang pinya kaya kukuha tayo dito mamaya ng isa para ilalagay natin sa ating pizza. Nagpainit pala dito ang aking asawa ng tubig para timplahan ang aking biyanan ng kape habang ito ay nagpapahinga sa loob ng kubo. Tapos ako naman ay gagawa dito ng dough at napakinabangan na din itong ating ginawang cabinet. Natuwa din itong aking asawa nung kanya itong nakita dahil may paglalagyan na kami dito ng mga gamit. Naglagay lang muna ako dito ng kaunting tubig mga kapugi at may nakahalo na itong 1 1/2 teaspoon na yeast. Naglagay na din ako dito ng 1 1/2 teaspoon na asukal, 1 1/2 teaspoon din na asin para sa pampabalansin ng timpla. Naglagay na din pala ako dito ng 3 kutsara na mantika. Bali ang mga measurement nito mga kapugi ay ginaya ko lang sa mga pinapanood kong video. Pagkatapos ay pinaghalo ko lang silang lahat gamit itong kutsara. At dito ko na din inilagay ang 3 basong harina. Habang naghahalo pala ako dito mga kapugi ay umuwi na pala dito ang aking biyanan at dinala niya yung kamuting kahoy na kanyang nakuha. Pero makakatikim pa rin siya ng pizza na ating gagawin mga kapugi dahil sa dalawa yung pizza na ating lulutuin. Minasa ko lang din ito ng mga ilang minuto para makuha natin yung pinakamagandang texture nito. Pagkatapos ay bibilugin ko lang ito ng saglit bago natin ito ibinalik sa lagayan. Dahil i-rest natin ito ng ilang minuto mga kapugi. Tinakpan na natin ito para hindi lalangawin. Habang nag-aantay na umalsa ang ating dough ay kumuha na ako dito ng baga sa ating lutuan dito sa loob ng kubo para hindi na tayo magsindi pa doon sa ating DIY oven. Matagal na rin itong hindi na natin nagagatungan dahil sa 2 buwan tayong hindi nakakit dito sa taas ng bundok, pero hindi naman kagad ito masisira mga kapugi dahil sa ginawa na natin ito ng bubong gamit lamang ang kawayan na ating nakuha. Pagkalagay ko nga pala dito ng baga ay tinabunan ko pala ito ng uling. Pagkatapos ay pinaypayan ko ito hanggang sa magkaroon na ito ng apoy. Pinuntahan ko na din dito yung tinuro sa akin ng aking biyanan na puno ng pinya na may hinog na ang bunga. May dala pa ako ditong kutsilyo pero binalik ko lang pala ito. Inalis din yung mga langgam na gumagapang dito at bumalik na ako dito sa kubo mga kapugi para atin na itong babalatan. At bago natin itong balatan, inalis ko muna ang korona nitong pinya. Maganda din talagang may tanim tayo dito sa taas ng bundok para kapag gusto natin kumain o makapagluto dito ay mayroon tayong makukuhaan ng mga sariwang produkto. Hihiwain ko lang pala ito ng maliliit mga kapugi katulad ng binibili natin na binibenta sa merkado. Balik kalahati lang pala ng bunga ng pinya ang ilalagay ko sa paggawa natin ng pizza. At ang kalahati nito ay amin lang naman kakainin. Tapos itong tadtaran ay binusan ko lang din ng harina para kapag nailagay natin dito ang dough ay hindi ito kakapit. Hinati ko din ito sa 2 mga kapugi dahil 2 ang gagawin natin pizza. At kaagad ko naman itong pinagulungan ng rolling pin para maging lumapad ito at sumakto sa ating pan. Pangalawang luto na pala namin dito ng pizza mga kapugi. Noong unang luto namin dito ay maganda din ang resulta. Kaso kakatanim pa lang namin noon ng pinya kaya bumili na lang muna kami sa iba. Kaya ngayon kahit paano ay may mga produkto na tayo dito sa itaas ng bundok kaya makapagluluto na tayo dito ng iba't ibang pagkain mga kapugi. Pagkatapos ko palang tinusukan ito ng tinidor ay nilapatan ko naman kagad dito ng tomato sauce. At ang sunod ko namang inilagay ay itong hotdog at beef loaf mga kapugi. At iniwa lang namin ito ng maliliit. Sinunod ko na din itong pinya na kinuha natin kanina. Pagkatapos ay nilagyan ko kagad ito ng melted cheese sa itaas mga kapugi para mas lalo pang sumarap itong ating pizza. Dahil sa nakagawa tayo dito ng DIY oven dito sa itaas ng bundok, kaya nakakapagluto na tayo dito ng masasarap na pagkain katulad nitong pizzang muntik na lumipad sa hangin. Dinahandahan ko lang dito sa paglagay para hindi mahulugan ang lupa mula sa oven. At habang nag-aantay na maluto ito, ay tinitingnan ng aking asawa ang mga tanim ng kanyang ama. Bale 3 to 4 minutes lang naman maluto itong ating pizza mga kapugi. Kaya nung naamoy ko na medyo malapit na itong masunog, kaya akin naman kagad itong binuksan. At sakto lang ang pagkaluto ng ating pizza mga kapugi. At dito ay titingnan ko lang naman sana kung nasunog ang ilalim nitong pizza. Sa hindi inaasahan, ay muntik na naman sana ito hindi mapapakinabangan. Magiging ka na naman.
at sinimulan ko na itong hatiin mga kapugi. At sa paghiwa ko dito ay medyo masabaw ang kanyang itsura. Siguro dahil sa marami ang inilagay nating pinya, kaya inisa-isa ko na itong inilagay sa ating ginawang basket para makakain na tayo dito mga kapugi. At habang nagbubulungan kami dito ng aking asawa, kung nagustuhan niyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Kain tayo mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.